Dumating na nga pala yung ating gulong. In-order natin online. Binili nga pala natin gulong is Beast Tire Flash. So ito yung size natin sa likod, 90/80 and 70/80 yung ating harap. Nabili ko nga pala to, siguro nasa 1.3 tong 90/80 and nasa almost 1K din to, 900 plus tong 70/80 natin. Gusto ko yung pagkaka-pack ni seller, no, kasi transparent siya, kita mo lahat ng details, so hindi mo na kailangan videohan pa. Just in case na mali yung pinadala ni seller, so meron tayong proof na mali yung parcel na pinadala, so we can return to seller to, just in case na ganun ang maging scenario. Then may freeing pito na nga pala siya. Maganda rin yung pagkakapack, nice and tight, so safe na safe yung ating tire sealant na hindi mag-leak, tsaka may pito din yan. Naglaki nga pala tayo ng gulong sa likod. Nag 90/80 tayo kasi medyo may kabigatan din tayo, around 85 kilos. And actually dapat maxis ang kukunin natin gulong, pero mas nagustuhan ko yung thread pattern ng Beastar. Although di naman sila nagkakalayo sa price, yung 90/80 natin is nasa 1.3 sa Beastar and yung maxis is around 1.4 to 1.5. Hindi naman masyadong malayo yung difference nila pagdating sa price. Ito nga pala yung stock tire ng Raider natin, no? Hindi pa tayo nakakapagpalit since then, and yung brand niya is IRC. Ayan. 90/80 by 17. So, hindi pa tayo nakakapagpalit mula nung nabili natin to. So itinatakbo na nga pala ng gulong natin is around, ayan, 16,000 na rin. So, malayo-layo na rin yan. And then yung timba nga pala natin is nasa 85 kilos tayo. And ang average speed natin sa motor natin is 50 to 60 kilometers per hour lang. And ang tinatravel lang natin everyday is 30 kilometers. So 15 kilometers papasok sa trabaho, then 15 kilometers din pa uwi. Total of 30. And then kung mapapansin nyo, uneven yung pagkaupod ng gulong natin, no? Dito sa left side nya. Ayan. Ewan ko kung mapapansin nyo. Ayan. Hindi yan parehas. So, mas putpo dito sa left side. Gawa ng pagkapasok tayo sa trabaho, yung daan dito, yung kurba is puro left side and paahon. Unlike pagka pauwi, syempre right side din, pero palusong na. So, less ang friction para sa papunta tayo ng trabaho or papuntang bayan. Dito sa unahan, same din sa likod. Puro sa left side lang din. Mas upod tong left side nya compare dito sa right side. Ayan. Mas upod yung left side nya. Ayun, kabitan natin. Let's go.
Ayun, ito na pala yung ating gulong. Naipakabit na natin siya. Yung ating Beast tire. Ayan. 9080 Beast. So ang stock tire pala natin dito is 8090. Pinalitan natin siya ng 9080. Medyo lumaki siya ng konti, pero para sa akin mas bumagay naman siya. Then dito sa harap, ayan, ang stock tire ng harapan natin is 7090. Pinalitan natin siya ng 7080. Nag-late tayo ng konti. Ayan, Beast. Mas bumagay naman siya kumpara dun sa stock tire natin na 7090. So ayan siya. Balik tayo dito sa likod. Ang bibilin talaga dapat natin is Maxxis, no? Kaso nung naghanap ako online, nakita ko to, then nagustuhan ko yung tread pattern niya. Kaya the Maxxis, nag-shift tayo from Maxxis to Beast tire. Pangalawa, medyo mura rin siya ng konti kumpara sa Maxxis, kasi yung Maxxis mas mahal ng konti. Yung price difference nila is nasa around 100 to 200 pesos. So sabi ko, try natin tong Beast. And then marami ding motovlogger or content creator yung nag-hype ng brand na to. So sabi ko, why don't give it a shot, diba? So subukan din natin. Tingnan natin kung ano magiging performance. Ang advantage ng ganitong gulong, syempre mas malapad siya ng konti. Mas may laban siya pagdating sa mga cornering. Unlike sa stock tire natin or dun sa mga maliliit na gulong, medyo alanganin sila. Isa pa siguro sa advantage ng mga ganitong gulong, syempre medyo malapad. Mas less yung chance niya na mabengkong yung mga gulong nyo, yung mags nyo, yung rim nyo pag nadaan kayo sa lubak. Then isa rin siguro sa mga disadvantages nito, kung mahilig kayo magta-top speed, siguro medyo babagal yung top speed nyo, pero medyo konti lang naman siguro. Share ko na din yung ating tire info. Syempre yung size niya, ayan, 9080. And then yun, brand niya, Beast tire, Flash. At ito yung kanyang manufacturing date. Yung last 2 digit, ayan yung kanyang year of manufacture. And yung first 2 digit naman is yung week of manufacture. So ginawa yung tire natin pang 41 na week ng year 2023. And then ito naman yung max load niya is 170 kilograms, 375 pounds. So ayan, 33 PSI. Then kailan ba natin malalaman pagka palitin natin yung ating mga gulong? Hanapin natin yung kanyang tire wear indicator bar. Ayan. Ayan. Pagka yung ating tire tread is pumantay na dyan sa ating tire wear indicator bar, so it means na palitin na yung ating mga gulong. Gawa na lang natin siguro to ng update review after how many months. Tingnan natin yung magiging performance niya. Kung nakarating po kayo sa dulo ng ating video, please like, share, and subscribe na din bilang suporta sa ating channel. Hanggang sa muli, adios!